Hello, magandang araw pong muli sa ating lahat. Muli pong nagbabalik ang inyong lingkod at sa video po nating ibabahagi ngayon ay mula na naman ito kay Buljak TV na walang iba kundi si Maharlika at nagpapasalamat po ako sa Buljak TV dahil sa pagkakagamit natin ng kanilang mga video na atin ibinabahagi rin dito sa ating channel. Sa kabila na dumadami na rin ang ating haters na wala naman tayong inaano rito kundi nagbabahagi lamang tayo. At yun nga, sabi ko nga, nasa sa inyo po yan at opinion nyo yan kung ano ang reaksyon nyo. Kaya nga sabi ko, open po kayong magpahayag ng inyong opinion, reaksyon at komento dito sa channel na ito. So sundan nyo po itong ibabahagi nating video na kung saan ay isa na namang pagbabahagi ni Maharlika tungkol sa nangyaring bicameral meeting yata yung sa budget ng 2025 at yun nga kanyang binusisi ito at meron siyang mga pinanghahawakang dokumento rito na talagang ipinahayag niya dito sa video niya na ito. Sundan po natin at panoorin itong kanyang video. At bago po natin ipagpatuloy ang pagbabahagi, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, i-subscribe nyo na po itong ating channel kasama ang pindutin ang notification bell para magbigay update po sa inyo sa tuwing tayo mag-upload ng panibagong video. Itong gobyerno ninyo dito sa unconstitutional 2025 budget. Alright? Imagine niyo ang drama-drama ng Jutang Ginimes na Marcos Jr. ay pinag-aaralan pa nila. Di ba? Remember nung, I think that was second week of December na meron tayong nag-ano tayo dyan na baka i-veto ni Bangag yung bill, then ang sabi nila pag-aaralan daw nila, masusing pinag-aaralan line by line. So nalaman natin kagabi doon nga sa interview sa CM Baste ni Pangulong Duterte at ni Congressman Ungab, Isidro Ungab, kung saan mga kababayan sobra kayong binaboy ng gobyernong ito. Alright? So ipinaliwanag nga ni Congressman Ungab na imagine mo sa education, di ba? Na supposedly yan ang pinakamalaking budget based sa Constitution. Alright? Pero napag-alaman ni Congressman Ungab na yun nga, instead of mataas yung pondo ng education, talaga namang mas mababa pa kumpara dito sa ibang sektor. Kasi ang pinakamalaking ang pinakamalaking budget dapat is education eh. Imagine nyo mga palangga, ang sabi dito sa papel na binabasa ko, sa 2025 national budget ay 977 billion ang inallocate. Pero may catch yan sa ilalim. 977.6 billion o equivalent of 15.4% sa total budget, national budget. And yung DPWH or Public Works and Highways ay mayroong 900 billion. Okay? For infrastructures, kasama na yung mga baha na naman dyan, yung flood control na puro ghost lang o puro kasinungalingan. Wala naman bridges, kalsada, na kalsadang matino, binubungkal ng mga walang hiya. Then also, binawasan, okay, at dinagdagan. Binawasan yung education, okay, at dinagdagan ang DPWH dito sa BICAM report. Mamaya pakita natin tong papel na ito. Ngayon, mga palangga, so, according to Congressman Ungab, kapag isinama ang mga pagbawas at pagdagdag dito sa BICAM report na ito, so magkakaroon ng malaking effect sa allocation. Let's say sa education. From 977 billion, okay, nagkaroon ng negative, okay, na 31 billion 565 million dahil ito ay
binawasan at binabaan ang allocation. So hindi na siya 977 billion kasi mayroon siyang minus pala dito pagdating sa BICAM report. Niloloko tayo. Sino nga namang ordinaryong Pilipino ang magbabasa nitong 216 pages na ito? Di ba? Kahit nga ako, hindi ako magbabasa ng 216 pages na yan eh. How much more ikaw na isang ordinaryo o even yung napakatalino mong tao kahit na nagtatrabaho ka sa opisina, you're not gonna read 216 pages. The reason why kaya mayroon tayong kongreso, lower and upper, sila sana ang magsisecure ng pondo ng bayan. Pero sa nakikita ninyo, sila ang nagnanakaw. Talagang hayop talaga itong mga jutang ginemes na ito. Then here, DPWH, di ba? Okay, instead of 900 billion, okay, ang budget ngayon nadagdagan pa ng 288.7 billion na umabot, di ba? Umabot pa sa 900, 200. So, trillion na ito, di ba? Okay, more than pa dun sa allocation. Ayan. At mas mahigit pa yung budget ng DPWH dito sa Education Department, which is based, sabi nga sa batas, o sinabi naman ni Congressman Ungab, at alam lahat ng mga abogadong ito, at alam nyo na lahat ngayon, na ayon sa ating saligang batas, na dapat ay mayroong pinakamataas na budget ang Department of Education. Kaya nga, di ba, ang sabi nga ni Kong Ungab, napakasimpleng arithmetic lang naman ito. Ang education sector ay merong pinakamataas na budget based sa ating constitution. Pero nag-exceed ang DPWH. Di ba? So anong ibig sabihin nito? Bakit mas mataas ang DPWH? Siyempre, para mas malaki ang nanakawin ng mga jutang ginemes. Alam nyo na, di ba? Yung flood control hanggang ngayon. Di ba? 1 billion a day. Hanggang ngayon, walang hearing. Walang hearing. Nihan-niho, wala tayong narinig. And another thing na ipinaliwanag ni Kong Ungab dito ay yung allocation sa military at police academies. So yung allocation for for military academy at sa police like PMA, PNPA ay umabot pa ng mahigit 200 billion pesos. Imagine mo, sabi niya na nga dito, talagang halos umahabol pa o malalagpasan pa ang sector ng education. So, aside from DPWH, ito sa military at police, lalagpasan pa yung education. So, ibig sabihin dito, mga palangga, sa ipangadya dito, ang mga kadet ay nakakatanggap sila ng mga allowances, at sure ball na trabaho after nila graduate, di ba? Ganun pala yun. So talagang napakataas daw mas mataas ang pondo nila o halos lagpasan ang pondo ng Department of Education. Kaya tinatawag niya itong defective bicameral report. Grabe talaga. Ngayon mga palagay, pakita natin itong binabasa ko. Alright, here we go. Ito yan. Ayan. So, ito yan. So, ngayon, ayan yung binasa ko kanina. So, anyway, lagpasan na natin dito. At ito yung pinag-usapan nila ni Pangulong Duterte kahapon. Imagine nyo mga palangga, saan ka nakakakita, sabi nga ni Pangulong Duterte, itong ginawa, yan natin dito. Itong ginawa ng mga ni Marcos Jr. ay isa talagang harap-harapang paglabag sa batas, pangbababoy sa inyong lahat. At kung hindi kayo kikilos, talagang kawawa kayo. Tignan nyo, ang mga media, tinignan ko, News 5, ABS-CBN, at iba pa, hindi ito inulat. At mga kababayan, itong pinag-uusapan natin ngayon, at itong isiniwalat ni Congressman Ungab at pinag-usapan nila Attorney V kahapon, nila Pangulong Duterte, ay isang hudyat. Kumbaga, ito na nga yung tipping point na kailangan nyo ng
magsalita, mag-speak up, usipain ang mga buwaka ng inang kongresista, lower or upper. Dapat yan i-abolish na yan. Dapat matanggal na yung hayop na yan. Kasi, like here, ayan, I don't know kung nakikita niyo, maliit lang. So, ipinaliwanag ito kagabi. Okay? Na yung yung pinirmahan ni Bangag Jr. at ng mga kongresista at mga senador na GAA, General Appropriation Act, na kung saan ito ang pondo ng buong sambayan ng Pilipino sa lahat ng sektor ng lipunan nating ginagalawan. So ipinapakita dito, mga kababayan, i-echo ko lang ng bonggang-bongga, particulars. After the acronym in NIA, delete the amount in figures, 74 billion for 570, ayan, 74, is it billion o trillion? 74 trillion, 570 billion, 743 million. Ayan, this is trillion. Ay, no, trillion, billion pala, sorry. Billion. Ayan, that's billion. I stand corrected. Okay, mga palangga. So, nakikita nyo dyan, unreplaced with. Ayan, pinuhitan niya ng dilaw. Ayan, so, pinaliwanag niya yan. Saan ka makakakita ng blanco yung mga item na yan? Dito tayo tututok. Ito yung malinaw. Ito sa sektor ng agriculture. Ito, mas madali itong intindihin sa atin. The amount of blank shall be appropriated herein for the provision of agricultural input, assistance, and services including hybrid seeds or inorganic fertilizer, So, the amount of blank, ayan. So, may inilalaan na fondong blanco. Sabi nga ni Pangulong Duterte, para ka nag-issue ng blankong cheque. Alright? Nagblankong cheque. Ito, the amount. Ito, number 8. National Programs of Department of Agriculture, the amount of blank. Ayan, here we go. Line, ito, E. The amount of blank shall be appropriated here in the Okay, huwag natin basahin yan. Ang dami yan billions ang aabutin yan. So ngayon, mga kababayan, ayan, tignan mo, ang dami, Ayan, ang daming blanco. So anong sabi ni Pangulong Duterte dyan? Sabi ng ating Pangulong Duterte, tignan niyo yung mga blanco. You cannot pass a law with blank. It is not allowed by law. You cannot pass an incomplete appropriation or bill for that matter. Pagka ganon, there's something terribly wrong. And as a matter of fact, I would say, kung may mga blanco yan na lumusot, that is not a valid legislation. Ako ang paliwanag ko dyan, mga palangga, meron bang batas? Let's say, for example, ang punishment blanco. Gagawa ka ng batas, let's say, kunyari, yung parusa ng, buti sana kung kunyari, ang parusa ng magnanakaw o plunderer, pwede mo bang gawing blanco yon para pag alam mong si Marcos Jr., gurgor or janggalin ng riog niya, naka-blanco lang muna o mamimili ka muna? Meron bang ganong batas? Ayun ang simple na understanding ko dyan. Na meron bang batas na blankohin lang muna yung punishment? O lagay blanco na muna natin to kasi kapag si Maharlika ang nagkamali, dahil ito ay maalindog, 1 day lang yung parusa niya, di ba? Ganon. Pag si Bangag, ilagay siya sa barbecue stick. Tapos ikot-ikutin na parang lechon, di ba? Pwede bang ganon? Hindi pwedeng ganon. I think yan yung pagpapaliwanag ni Pangulong. Yan ang, isa yan sa mga pagkakaintindi natin. Sabi pa ni Pangulong Duterte, kung nasa batas na yan, lumabas na yan na blanco. Blanco, either it could be filled up before or after sa Congress. Pagka ganon, what must be submitted is a true and correct figure coming out as prepared by the budget submitted to Congress for appropriation.
Pagka putol-putol yan or may kulang, that is not a valid budget. It's not only inaccurate, but I think the budget is in totality invalid. Ay, paulit-ulit ako. May kulalya ako. Ay, hindi, nabanggit ko na yata. Anyway, sabi pa ng Pangulong Duterte, hindi ka pwedeng magblanko-blanko dyan sa pera ng tao. Ano ka man, you know it's the people's money. Maglagay ka ng mga provision dyan, but without the true and correct items or money that would be appropriated by Congress, by the people owning the money, so everything must be explained clear without doubt. Another thing, sabi ni Pangulo, I would like to remind Congress, mali ho yan, it's invalid. Please correct it or recall the budget and demand an explanation kung bakit dumating sa inyo yan. Na nagganon ka ka-blanco para kang binigyan ng blankong cheque. Diyan. O sige, bahala na kung anong ilalagay ninyo. Exactly. Diba? Imagine mo, kung anong trip ni Lisa Tanas, yan ang ilalagay. Definitely si Lisa, si Bangag ang may gawa niyan. At ito mga buwaka ng inang pumirma dyan at mga thank you, Congressman Ungab. At sa iba pang nang umaalpas dyan, nag-aaklas. Kailangan yung ipagtanggol ang taong bayan. At talagang binababoy na kayo ng bangag na ito. Tignan nyo yung media tahimik. Diba mga buwaka ng inang to, dapat kasama sa pagjita yung mga inayupak na yan eh. Sabi pa ng Pangulo, don't fuck the people of the Philippines. Magkakagulo tayo na. Nandyan yung military, pati police. Hindi papayag ng ganon. And I think it's time for the uniformed personnel na manindigan kayo. Pero ako naman naniniwala ako na pasulong na kayo dyan eh. Nasa inyo naman yan. Sabi ni Pangulong Duterte, I know them. Parang may pagbabadya. Kayong mga nasa bureaucracy, better stand up straight and be counted as a true Filipino. Otherwise, you are asking for your early demise, sabi niya. Ngayon, mga palangga, ano ang gagawin natin? Ano ang gagawin nyo ngayon? Imagine ninyo, nagdrama si Bangag. Alright? Ayan, pinakita ko na yun sa inyo. Gusto nyo pa ba yan? Ayan. Kung gusto nyo basahin yung 216 pages. Ito coming from ano yan sa kay Kong Ungab. Ayan, pinakita niya lang sa inyo. Ayan po yung mga blanco. 16 pages lang yan eh. Start natin dito. 16 pages lang yan na forward sa atin. Ayan, okay. Ayan, pinapakita niya dyan yung mga discrepancies. Yung pangbababoy ng gobyerno ni Bangag. May pa-drama-drama pa siya. Okay? Tignan natin yung drama-drama ng walang hiya, Tignan natin. Ay, nako mga kababayan, I don't know kung anong gagawin ninyo. Tatanga na lang ba kayo? Okay, may drama-drama pa dati. Sabi pa nila, di ba? Ito, kailan pa itong sinabi ni Bersamin. Okay. I assume, sabi niya, the role of Executive Secretary 3 months into his administration and I have been here since then. Mabusisi si Presidente mula sa umpisa. I can give you that assurance that the President is very focused, very prudent. Ilocano eh. Yeah, very focused talaga si Bangag. At very prudent at mabusisi sa pag-adik, sa pagsinghot ng pulburon at pagnakaw. Sabi pa ni Bersamin, maybe people do not see how he works but he works very much. Julul. Yan. He works very much into the night and early morning. Gising. Kasi Bangag. Okay? And early morning. Si Pangulong Duterte noon, okay, nagtatrabaho madaling araw. Diba? Tapos natutulog na sa umaga. Si Bangag dito, ayan night and morning, walang tulugan talaga. Addictus lang. Diba? Addictus lang ang jutang Genemes. Alright? Sabi pa nga dito sa ulat, noong December 16, hindi nakikita ni Pangulong Bangag Jr. ang pangangailangan na mag-veto ng anumang line item sa panukalang 2025 national budget matapos ang naganap na bicameral conference committee. Okay? Ayon sa Pangulong Bangag, pinagtutuunan nila ng pansin ngayon ang hindi paglaan sa subsidy para sa PhilHealth, ang malaking tapos sa budget ng Department of Education. Yun ang nabanggit natin kanina. Anyway, ano pa sabi dito ni Ralph Recto noon? We are happy to announce that the President just signed into law the 6.26 trillion budget for 2025, which we have carefully
studied line by line. O, pinag-aralan doon nila ng line by line, pero hindi nila nakita na may mga blanco, parang blank check, sabi nga ng Pangulong Duterte. Mga bangag din to. Oy, Recto, nag-a-addict ka rin ba? Wisit kayong lahat. Sabi pa niya, this is the government's most powerful tool to deliver the biggest growth and economic benefits for the Filipino people for next year. Julul, o sabi naman to na pagngandaman, after a careful review by the agencies concerned under the guidance of our Executive Secretary, the President and ensured that the budget remained true to our constitutional mandates while exercising his veto power to ensure that the budget ultimately continues to be directed to meet our agenda or buisit ang buha ka ng ina. Hi Casey, sana pagtatanggalan ng kuko at kamay at paa ang mga jutang ginemes. Anyway, mga palangga, nakakagalit na, sabi ko nga sa inyo, araw tayo nagagalit, pero ayaw pag-usapan ng media. Ayaw nila pag-usapan ito. And I hope itong mga brusko na ito, magkilos na kayo, manindigan kayo, mag-speak up kayo, ipagtanggol nyo ang bayan. Ang alam ko, may mga magaganap na darating. Ayoko masyadong magpaka-excite. Gawin nyo na lang kung anong gusto nyo. Okay, may mga nakarating sa ating report, pero tangina, last year ko pa naririnig yung report na yan. Hanggang ngayon, wala namang pagkilos na talagang may resulta. So, taantayin ko na lang ang inyong pagkilos, yung mayroon ng malinaw, may clear picture na ipagtatanggol nyo yung taong bayan. Recently, actually, may report din sa atin ng ating puting ahas, nabalita na yata nila, naunahan ako kasi ngarag ako kagabi, nila Pam at nila Marlon ng 3rd floor, ay nagkaroon na naman ng bangayan. Okay? Si Saldico at si Dark Choco, si Lagdameo sa harap ni Bangag Jr. Kasi itong si Saldico na tinanggal dyan sa Committee on Appropriation, drama-drama lang naman, at wala na rin silbi ang pagtanggal niya, ay dumiretso kay Bangag Jr. na meron daw siyang daladalang intel report. Okay? Dumiretso si Saldico, okay, na mayroon siyang intel report na si Dark Choco daw at Bersamin ang maraming nakulimbat sa gobyerno. Mga buha ka ng ina, pare-pareho lang silang mga magnanakaw. Ikaw putang inakasaldi ko, okay? Buha ka ng inakasampo ng pamilya mong lumalamon sa kaba ng bayan. Ayop ka. Wala nang kwenta lahat itong mga away-away nila, mga kababayan. Nagbigay daw ng intel report kay Bangag na si Lagdameo, according to our source, at si Bersamin ay maraming nakulimbat. Lahat naman itong mga kawatan. Ngayon, yung intel report daw na inabot kay Bangag, alright? Yung intel report, inabot ni Bangag kay Lagdameo o kay Dark Choco sa harap ni Zaldico. Nagulat nagulantang itong si Dark Choco na siya yung laman ng intel report. So, according to our source, nagmurahan si Saldico at Dark Choco. Hindi pa kayo naggurguran at nang nabawasan naman ng problema ang taong bayan. Nakita nyo nag-aaway-aaway siya. Pero ito, mga report na ito, palangga, thank you so much na nagbigay sa atin. Pero, yung pinagsubmitan nila na si Bangag, maliban sa addictus, ay kawatan din. Ano gagawin nyo, mga kababayan? Nagbumura na, sinasampal na kayo na itong national budget for 2025, this 2025 pala, ito ay isang malaking scam, malaking sindikato, unconstitutional, pangbababoy sa inyo. Sabi ko nga, ang ordinaryong Pilipino na isang tindera, isang teacher, isang nurse, o even doctors, o even lawyers, maybe some lawyers, hindi mag-aabala, magbasa ng 216 pages na gaana yan, na General Appropriations Act na yan, o even bill pa lang, para busisiin yan. The reason na mayroon tayong ini-elect, yung iba nandaraya,
sa Kongreso at Senado. Dahil yan ay kanilang mandato, kanilang trabaho na isecure line by line na yung pera ninyo ay napupunta sa tamang ahensya. Pero tignan mo, pinirmahan ng mga jutang ginimis, nagsabwatan ang mga hayop, at yung mga line items na yon na ipinakita natin kanina, ito, sa mga kapapasok lang, yung naka-highlight na dilawan, ayan, ay mga blanco na kahit anong numero ang ilagay nila dyan, kahit ilang bilyon ang ilagay nila dyan, ay carry lang. Ipaniliwanag na ni Pangulong Duterte, kahit tayong hindi tayo abogado, kahit elementarya o high school lang siguro ang natapos mo, maiintindihan mo na kapag ikaw ay nag-issue ng blank check, may nag-issue ba sa inyo ng blank check dito? Ako nag-issue ako ng blank check sa mga anak ko. Sabi ko, huwag mong lalagpasan yan, mag-negative ako. No, I mean, sa mga bills, you know. May mag-i-issue ka ba ng blank check? Di ba? Sa isang tao na ganun-ganun na lang, na, you know, blank check na pwede siya magdagal ng 1 million, 2 million, 3 million, wala ka ng perang 2 million. But anyway, dito sa GAA na ito, kitang-kita, pero tahimik ang mga media. Wala silang pakialam. Alam nyo kung ano inulat nila? Yung impeachment ni Inday Sara. Puro Sara Duterte sa 125 million pesos na confidential fund. Pero tahimik ang mga waka ng GNMS dito ngayon sa bagong issue na binlangko nila yung mga line items. Walang batas. Act na yan eh. Permado na yan eh. Di ba? Walang batas sa kahit saang konstitusyon ng mundo na ilalagay mo ay blanco. Let's say yung punishment, blancohin ko na lang muna to kasi kung sinong makagawa ng kasalanan, lalagay ko bitay. Diba? Or instead of 3 months yung kanyang kulong, gagawin kong 30 months o 300 months. Yung mga ganon ba? O forever. Pwede bang ganon? Kumilos na kayo. Ayan, tanggalin ko na yun para makita niyo malaking alindog ko. Kailangan dyan ng kumilos. Ano gagawin niyo ang patayan ngayon? Kaliwat kanan. Merong ginurgor na bata. Hindi ko nga ayoko nga basahin eh. Ayoko makita. Ginurgor, ilang taon lang yun? 6 years old. Di ba kaliwat kanan? Wala nang yung addictus benedictus na ng baril. Saan yun? Parang shooting spree na ang ginagawa. Okay? Walang report sa sinabi ni PRD. Exactly, naghanap ako bago ako nag-vlog. Naghanap muna ako kung may report ba, kung napag-uusapan ba. Kayo lang ang nagkukwento. Di ba? Yung kay Erich Sylvester, yung hinayupak na yan. Di ba? Walang ginagawang aksyon at I hope si Toto Kausing ay mag-file ng disqualification. Toto Kausing, binigay ko sa'yo yung yung mga papeles, you do it, o kung sino pa man. Si Erich Sylvester na manggagancho, na malinaw na lumabag sa batas, na umami ng TNT, tatakbo ng senador. Alam nyo, lulubog at lulubog sa kumunoy ang ating Pilipinas na mahal. Wala nang mangyayari dahil itong gobyerno ni Bangag, talagang tinest na nila lahat. Yung pulburon na lagpasan nila na addictus benedictus. Diba? Na addictus siya. Authenticated Bangag yan dito. Sinabi ko na kay Lolo Trump yung video na yan. At authentication. Wala kayo. Tas, mahilig lang kayo sa Proud Pinoy. Proud Pinoy, tangina, proud kayo na ang presidente nyo ay Bangag. Proud kayo na ngayong budget na yan. Sinasalaula kayo. Nakita nyo ang maraming, ang daming bobong mga kabataan. Dahil hindi nabibigyan ng tamang nutrisyon. Hindi nabibigyan ng tamang kalinga. Dahil yung education budget, di ba? Hindi pinupondohan ng tama, binabawasan pa, pero ang pinupondohan ang DPWH. Infrastructures. Asan yung infrastructures? Buti sana kung pinondohan sila ng malaki, tapos nakita nyo high-tech na lahat. Yung mga matatanda natin, yung mga elderly, may mga ramp na, yung
daanan ng, what you call it, ng walker or stroller, no stroller, wheelchair, di ba? Or stroller sa mga bata, di ba? Pwede rin. Di ba? Wala mga, buti sana kung makikita mo paglabas mo sa bahay mo, talagang ang infra, kaliwat kanan. Di ba? Maayos. Paano wala ka nakikita? Kasama dyan yung flood control. Wala ka rin nakita, namatay ang pamilya mo, kamag-anak mo, na anod ang bahay mo. Wala ka pa rin gagawin. Takot ka pa rin na magsalita. Kasi sabihin mo, busy ako sa trabaho, wala akong pakialam dyan, busy ako. Ang importante, kumikita ko ng 1,000 a day, 2,000 a day, 2,500 a day. You don't care about your country. And that's so sad. Yan ang pinakamalungkot sa ating mga Pilipino, wala kayong pakialam. Hindi lahat, yung mga palangga ko may pakialam yan. Di ba? Wala kayong pakialam sa bayan ninyong binababoy na kayo itong Marcos na itong kawatan, adik pa, kidnapper, smuggler. Di ba? Imagine mo ang kasama ng yung in-expose ko sa inyo. Anong araw ngayon dyan sa Pilipinas? Sunday. O baka yung iba pauwi na. Yung kasal doon sa Samsoy ba yun? Kosamoy, okay? Kosamoy, okay? Ando doon pa rin sila. May pinost dyan si political witch boy na nandoon yung mga kawatan, di ba? Hindi lang malinaw yung picture. Pero nandoon yung mga cabinet secretaries nyo. Wala ba talaga kayong awa sa inyong future generations? Talaga bang dakdak na lang ako ng dakdak dito? Tangay na, magta3 taon na ako dadakdak. 4 na kaso ang ibinigay, ang kapalit ng mga hayop na yan, pero hindi naman sila nagwawagi. Nilalabanan ko yung mga jutang genimis na yan. Pero kayo, baliktarin kaya natin yung situation. Baka luka-luka na kayo ngayon. Diba? Kung sa inyo ginawa ni Lisa Tanas, na intimidate ako, baka nabjuang na kayo. Pero andito pa rin ako, tumatayo, lumalaban sa mga hayop na to kasi naniniwala ako na one day or anytime soon, papantay ang paa ng mga jutang genimis na yan. And now, ito ang sabi ko nga, tipping point for you to act now. Religious group, thank you INC, Catholic Church, magtatanga-tangahan na lang ba kayo? Ano yung mga mensahe nyo kada linggo sa mga parishioners? Ano yung mga mensahe na yan? Utang ina. Wala pa kayong ginagawa. Lahat kayong religious groups. Lahat kayo. Eto, blanco, malinaw pa sa sikat ng araw na binababoy kayo. Imagine mo, blanco yung mga line items sa budget. Gusto nilang isulat kung anong gusto nilang numbers. Ninakaw na nila ang pera ninyo. Imagine mo, kapag renew sila ng vow sa Paris, katulad ni Saldico, nag-renew yan ng vow sa kanyang asawa sa Paris. Ayan, 2 sila, kinasuhan nila ako. Tapos ang sasabihin ng mga hayop na yan, ako daw ay malisyoso. Ako daw ay gusto silang saktan. Gusto silang pahiyain. Ay putang ina nila, ayan yung nakaw nila, yung involvement, andyan mismo. Noon si Amy Marcos nagbida-bidahan, nakasabwat si Tambaluslos at si Saldico na binayaran ng tig 20 million each yung mga district, mga kongresista para isulong yung charter change na yan. Remember? That was December of 2023. Tapos ang reklamo kay Maharlika ay nagsisinungaling daw ako at sinisira ko ang kanilang imahe. Diba? Yung mga inulat ko, gusto nila akong patahimikin. Akala ng mga yawa na to, matatakot ako. I'm still here, buhay. Sabi ko nga, hindi ako titigil hanggat hindi pantay ang mga paa ng mga putang inang yan. And what are you doing? Diba? Ano, makinig lang kayo sa akin? Huwag nang kinig-kinig. Kumilos kayo. Kailangan nyong mag-alsabalutan sa inyong mga bahay at ipaglaban ang inyong karapatan, ang inyong kinabukasan. Habang nagpapasarap si Lisa Tanas, nangingidnap, nag-aadik, nag-iinom ng alak, nagtsutsuksakan si Bangag, lahat.
kayo hirap na hirap. Hindi makabili ng gamot ang inyong pamilya, hindi makaaral ng maayos ang inyong mga anak, hindi makakain ng tama, ng nutritious food. Yun ang importante sa buhay ng tao. Hindi nga kayo makatravel ng local dahil may pangbilong bugas, wala kayo. Ito yung pinaka-big, anong tawag dito? Pinakamalaking pasabog actually. More than anything else, ito ang pinakamalaking pasabog na ginawa ni Congressman Ungab at ni Pangulong Duterte. Kaya sabi ni Pangulong Duterte, my God, you will all go to jail. Kaya dapat hindi lang jail ito. Gurguriog. At dapat burahin na, abolish na yung Congress na yan. Dahil lahat sila magkakasabwat. Magkakasabwat sa pag-aadik, magkasabwat sa pagnanakaw, sa orgy, sa lahat na. Smuggling, bribery, everything. Lahat ng kasamaan, plundering, lahat. Hindi niyo pa ba nakikita ng mga mata ninyo? Ang mga relo ng anak ni Tulfo, lahat. Although, sa kanyang YouTube, yan, ang mga in-exploit niya, mga kwento ninyo. Kaya kayo nga, pag nag-away-away kayo dyan sa mga buhay ninyo, huwag kayo punta-punta kay Tulfo. Pinagkikitaan lang kayo. Tignan ninyo, ang mga bag nila, 5 million, 7 million, 8 million, ang asawa ni Tulfo. At yan nandyan, representante sa Kongreso. Tapos buboto pa kayo ng panabagong dalawang Tulfo na si Eric Sylvester. Na umami na TNT, tas walang aksyon ng gobyerno. Ay, Diyos ko, Ginoo. Anong klaseng Pilipino kayo? Proud kayong ganyan? Ano pa? Andyan yung Quad Committee. Lahat na yan, paulit-ulit na nga lang yung buhay natin eh. Kakapagod na. Ano gagawin nito mga brusko? Ano kayo? Diba? Ang sarap nyo talaga kapunin eh. Alam niyo yun? Wala kayong mga bayag. At I hope yung Pangulong Duterte, so sinabi niya, mayroong kalalagyan yung mga bangag na to. Pero, naganda naman na si Bangag, nalalayas na siya. Huwag ka mag-alala, Ma'am Marlica, magigising na mga Pilipino pag number 1 na tayo sa corruption. Okay, number 2 pa lang kasi, sabi ni Kampong Chicken. Hay, nako. I hope nga palangga magising na. So, yun, dumadami na ang ating mga haters. At wala pong problema kung ano opinion mo yan. Magpahayag ka. Open po ako. Makinig sa inyong mga komento, reaction, o opinion. At tayo ay nagbabahagi po lamang ng mga video rito sa ating channel para makarating po ito sa inyong mga kaalaman. At yun po, ako ay nagpapasalamat pa rin kahit merong mga nagagalit na sa atin sa pagbabahagi natin ng video na ito. Maraming salamat po, mabuhay po kayo, and God bless po sa ating lahat.